bata! Ako si Teacher Enad, ang inyong guro sa EPP 5. Kilala niyo ba ang bagay na ito? Tama! Ito ay tinatawag na makinang de pedal o makinang de padyak. Pag-aaralan natin ang iba't ibang bahagi nito. Bago tayo magpatuloy, ay magbalik-aral muna tayo. Sagutan natin ang gawain ito. Tara! Basahin natin ang panuto. Panuto. Tukuyin kung anong kagamitan sa pananahi ang inilalarawan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ito ay ginagamit sa pagkuha ng sukat ng katawan para sa tatahiing kasuotan. A. Carb stick. B. Didal. C. French carb. D. Medida. Magaling! Ang tamang sagot ay titik D, medida. Ikalawang bilang. Ilalagay ito sa hinlalato upang maitulak ang karayom at hindi matusok ang nananahi. A. Carb stick. B. Didal. C. French carb. D. Taylor's square. Tama ang iyon sagot. Titik B. Didal. Ikatlong bilang. Ito ay ginagamit na pangkasta sa mga mali o hindi nais na tahi. A. Crochet hook. B. Emery bag. C. Reaper. D. Tweezers. Tumpak. Ang tamang sagot ay titik C. Reaper. Ikaapat na bilang. Mainam na ilagay dito ang karayom pagkatapos gamitin. A. Emery bag. B. Needle threader. C. Pin cushion. D. Sinulid. Mahusay! Ang tamang sagot ay titik C. Pin cushion. Ikalimang bilang. Ginagamit ito upang makagawa ng kurbang linya sa tela para sa pundilyo at kilikili. A. Carb stick. B. French carb. C. Ruler. D. Taylor's square. Tama ka ulit. Ang tamang sagot ay titik B. French carb. Magaling mga bata! Ngayon ay handa na kayo para sa ating aralin. Ano ang makinang de padyak o makinang de pedal? Ang makinang de pedal o makinang de padyak ang ginagamit sa pananahi ng mga kasuotan o kagamitan na yari sa tela. Napakalaking tulong ng makinang de padyak o makinang de pedal sapagkat ito ay magagamit kahit walang kuryente. Naimbento ito ni Elias Howe noong 1846 at pinagbuti naman ito ni Isaac Merritt noong 1851. Atin namang isa-isahin ang iba't ibang bahagi ng makinang de padyak o makinang de pedal. Unahin muna natin ang itaas na bahagi ng makinang de padyak o makinang de pedal. Ito ang spool pin.
Pinaglalagyan ito ng karete ng sinulid sa itaas na bahagi ng ulo ng makina. Ito ang presser foot. Bahagi ito ng makina na pumipigil o umiipit sa tela habang tinatahi. Tension regulator. Ito ang bahaging nagluluwag o naghihigpit ng tahi. Ito naman ang thread guide. Binubuo ito ng 3 kalawit na pumapatnubay sa sinulid mula sa spool pin hanggang sa karayom. Ang nakikita niyo namang gumagalaw na paitaas at pababang bahagi ng makina ay tinatawag na thread take-up lever. Ito ang humihila sa sinulid na panahi sa tela. Stitch regulator. Bahagi ito na nasa ibaba ng ikutan ng sinulid sa bobina na nag-aayos ng haba o ikli ng mga tahi. Needle clamp. Ito ang nagsisilbing kabitan ng karayom. Ang makikita nyo namang matulis na bagay sa ilalim ng needle clamp ay ang karayom. Ito ang needle bar. Pinaglalagyan ito ng karayom at nagdadala ng sinulid sa itaas kapag tinatahi. Ito naman ang presser lifter. Ito ang nagtataas o nagbababa sa presser foot. Ang umiikot na bahagi ng makina ay ang tinatawag na balance wheel. Nagpapaandar ito o nagpapahinto sa makina katulong ang gulong sa ilalim. Bobbin winder. Pinaglalagyan ito ng bobina upang makapag-ikid ng sinulid. Ito naman ang stop motion screw. Ito ang malaking tornilyo na nakakabit sa balance wheel na siyang nagpapahinto sa andar ng makina. Talakayin naman natin ang mga gitnang bahagi ng makinang lipadyak. Ito naman ang feed dog. Ito ay parang ngipin na nasa ilalim ng presser foot na nag-uusad ng tela habang tinatahi ito. Throat plate. Ito ang platong metal na nasa ilalim ng karayom. Slide plate. Ito ang takip na metal na maaaring buksan upang maalis o mapalitan ang bobina. Ito naman ang bobina. Pinaglalagyan ito ng sinulid sa ilalim ng makina.
Ito naman ang bobbin case. Ito ay takip na metal na maaaring buksan upang maalis o mapalitan ang bobina. Atin namang iisa-isahin ang iba't ibang bahagi ng ibaba ng makina. Ang makikita nyo naman bilog sa ilalim ay tinatawag na drive wheel. Ito ang malaking gulong na nakikita sa gawing kanan ng makina sa ilalim ng cabinet. Ito ang pinagkakabitan ng belt o korea at nagpapaikot ng balance wheel. Treadle. Ito ang tapakan o pedal. Ito ang pinapatungan ng mga paa upang patakbuhin ang makina. Ito naman ang pitman rod. Ito ay pahabang bakal na nag-uugnay sa drive wheel at treadle upang umikot ang makina. Ang kahoy na bahagi naman ng makina ay ang cabinet o kahon. Dito itinatago ang ulo at katawan ng makina. Karaniwang mayroon ding nakalaang mga kahon para sa mga sinulid, gunting, at iba pang kagamitan sa pananahi. Bilang paglalahat, ito ang mga natutunan mo sa ating aralin ngayon. Ang mga itaas na bahagi ng makinang dipadyak ay ang mga spool pin, presser foot, tension regulator, thread guide, thread take-up lever, stitch regulator, needle, needle bar, presser lifter, balance wheel, bobbin winder, at stop motion screw. Ito naman ang mga gitnang bahagi ng makina: feed dog, throat plate, slide plate, bobina, at bobbin case. Narito naman ang mga ibabang bahagi ng makina: drive wheel, treadle, pitman rod, at cabinet o kahon. Ngayon ay alam na ninyo ang iba't ibang bahagi ng makinang dipadyak. Subukan naman natin kung talagang nauunawaan ninyo ang ating talakayan. Sagutan ninyo ito. Unang bilang. Ang tamang sagot ay slide plate. Ikalawang bilang. Ang tamang sagot ay stitch regulator. Ikatlong bilang. Ang tamang sagot ay tension regulator. Ikaapat na bilang. Ang tamang sagot ay spool pin.
Ikalimang bilang. Ang tamang sagot ay balance with. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Magaling kung nakuha mo. Kung hindi naman, ay maaari mong balikan ang araling ito na matatagpuan sa iyong libro sa EBT 5. Magsanay ka pang mabuti at tiyak siguradong huhusay ka sa araling ito. Bilang iyong takdang aralin, iguhit ang makinang de padyak at lagyan ng pangalan ang mga bahagi nito. Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Hanggang dito na lang mga bata. Hanggang sa muli, paalam!